A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kami po ay nakabalik na ng Matiwasay, galing po ng Tacloban. Kasama po natin ang aking sister. Magandang gabi po sa inyo. Buksan mo naman yung ilaw. Opo. Umati ka naman. Ayan. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Siya po yung nakita niyong nagbigay ng kasiyahan doon sa airport habang kami po ay nag-aayos ng aming flight. Siya po ay nakisayaw doon sa mga mananayaw at nagpasaya ng mga kababayan po nating may kalungkutan. At salamat, Vi. Salamat. Yan. Ako po ay nag-live dahil napakadami pong mga usap-usapan na nakakasakit ng loob ng mga magulang na pinuntahan po namin doon sa Tacloban. Mga magulang po ito na biktima po ang kanilang mga anak ng isang masasawag po nating, hindi ko alam kung anong pwedeng itawag dito Hindi naman kasi mga bata na ito. Yung kanilang gawa hindi na gawain ng bata yon. Nagdadalamhati po ang mga magulang na ito sapagkat ang dating sa kanila ay ipinamumukha pa sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas, yaang Juvenile Justice and Welfare Law, na kailangan pang ipaliwanag sa kanila dahil hindi daw nila naiintindihan yung batas. Kaya sila ay nagdadalamhati at humihingi ng hustisya. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na batid po ng mga magulang yung batas na yan. Hindi po sila nagdadalamhati nang walang pagkakaintindi dun sa batas. Malinaw po sa kanila. Hindi po kailangang ulit-ulitin sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya po sila ay nagdadalamhati. Naintindihan po nila. Malinaw na malinaw po na yung mga salarin ay may edad ng 15 at yung isa ay 14. Malinaw po sa batas yon na 15 pababa ay walang criminal liability. Malinaw po yon. At 15 pataas naman, yun po ay pagdidesisyonan pa ng prosecution kung merong discernment. Ibig sabihin, kailangan pang patunayan kung alam nila yung ginawa nila para sila po ay managot. Naiintindihan po yun ng mga magulang, ng mga bata. Ang kinasasakit po ng loob nila, yung kanilang mga anak. Meron po dyan yung masakit dahil napakabuting mga bata. May tinamaan ng bala,
sa tagiliran na tumagos sa puso. Merong tagus-tagusan na tumama sa puso. Meron ding tinamaan sa tagiliran, may tinamaan sa paa, may tinamaan sa braso. Napakadami pong sugatan. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ng mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang, ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosekusyon na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability. Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga, hindi ko talagang matawag hindi ko maatim na matawag tong mga batang ito Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka, nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawain ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umi-strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutokan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganung klase. Kung paano siya tatakas. Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan yung pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong Hindi naman yun Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yang 15 pababa na yan, dapat yan kung gusto ninyo sana ako talaga 10 years old Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata yung batas. Aba, ay pambihira. Talagang hindi ko na talaga maintindihan. Sa totoo lang, nakakalbo na ako Sa kakaganon ng buhok ko dahil hindi ko naiintindihan ang punto ninyo. Kayong mga eksperto na sinasabi ninyo, hindi ko kayo naiintindihan na. Malinaw na nga na hindi maganda yung epekto nito sa mga bata Alam niyo ba yung mga bata meron na sa wallet nila o sa bulsa nila nandun na yung mga birth certificate nila, at kapag nakagawa sila ng pinakikita na nila yon
na hindi sila pwede ikulong. Ang bihira. Kaya kabaliktaran. Dahil si Bibi muna magsalita ho kasi high blood na ako eh. Ikaw na nga muna. Dugtungan ko lang ho kasi kausap namin si Mayor Romualdez kanina. Tapos kabaliktaran yung sinasabi. Kabaliktaran po yung sinasabi kasi nung may mga ibang senador na kasi kasama ho ako nagpunta doon, so nakita ko yung mga bata na nagsasuffer, yung mga magulang na nawala ng mga anak. So ako naman ho naandun lang sa paano ba natin to mabibigyan ng hustisya, syempre. So nung nakausap po namin si Mayor Martin Alfred, kinukwento po niya na actually ang mga bata na mga involved dito hindi nila naiintindihan ng batas. Actually dahil sa social media ho, alam na nila yung batas na they are not accountable to anything that they would do if they are under 15. At obviously, At nagpapalitan sila ng message. ayun na nga, alam nila na hindi sila mapaparusahan. So malakas po ang loob nila na gumawa ng mga bagay na hindi nga lang ho petty ito. Sana kung petty lang okay lang, mapapalagpas mo at talagang dapat dalhin sa delinquency, juvenile, mga ganyan. But the thing is, buhay na ho yung pinag-uusapan. Mass Diba? shooting ha? Mass shooting. At mass shooting ito, hindi ito murder lang. At nakita mo naman, B, hindi ito random. Oo, May at mga hindi tinatarget random. siya. Oo, yun yung pinag-uusapan namin kasi nagpunta kami dun sa school, kinukwento ho sa amin ng mga teachers dun kung ano actual na nangyari. And it's turning out na it's kind of planned. It's not random. It's not like, nawala sa isip yung bata, naguluhan, na confused and then started shooting. Hindi po Sa kwento ng mga teachers, it was kind of planned and parang meron siyang target. Hindi ho natin alam ang motibo niya unless talagang imbestigahan ito. Pero definitely meron po siyang target kasi talagang namaril siya dun sa classroom niya. Mga kaklase niya yung mainly binaril po niya At ang mga casualty ay nanggaling dun sa mismong classroom niya. Mga kaklase niya yung mga binaril niya. So parang ako ho nandun lang ako sa sabi ko nga kay Robin kanina, sana maintindihan ng mga senador at I'm actually parang nananawagan ako kay Senator Kiko, no? Kasi alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Kasalanan mo pala yan Medyo. Pero pinapaalala ko to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Kinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Ngayon, nananawagan ako sa iyo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Una-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So lumaki po kami dyan. So naniniwala ako, yung sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ang mga bata. So sinusulong po niya itong mga panukala na ito hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po 'yon. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun may katakutan ang mga batang ito. Para, in fact, it's a protection. Hindi po ito para itiin ng mga bata. It's actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang ating, hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito kasi talagang naniniwala po ako dun sa
paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Hindi po ako laging nagsasalita kasi umiiwas po ako sa politika, but this time this is not political. Ito po ay isang bagay na dapat tayo magkaisa at maintindihan ng mga senador na kaya po kayo nandyan para protektahan kami. Kaya kayo gumagawa ng batas para protektahan hindi lang ang mga bata kundi ang mga magulang din. Bigyan kami ng magandang batas para ang peace and order ay manatili dito po kasi madalas na rin po ito sabihin ni Robin na a society with no peace and order wala pong patutunguhan, babagsak po tayong lahat pare-pareho. So naniniwala ako na I think pag-isipan mabuti, nananawagan din ako kay Senator Risa Hontiveros na sana naman hindi lang puro yung side ninyo ang pakinggan ninyo, tignan din niyo yung side why we are pushing for this, why my brother is pushing for this. It's not hindi po ito politika, hindi ito para mag-grandstand, but it's really a valid and meron pong cause sa Amerika, nandun po ako nakatira. Ang mga mass shooting is not unusual anymore. It's all, at ganito rin kasi ang pinagtatalunan doon. Wala ding sense of responsibility ang mga bata. Meron po kasi talagang dapat accountability. Sabi ko nga po lumaki kami ng pinapalo ng mga magulang, dinidisiplina. Hindi po, my dad and my mom didn't spare us the rod. Yun po ang namin, at lumaki kami may takot. Lumaki kaming sumusunod sa batas. Dati po, sinasabi natin, bakit ang mga Pilipino, pag nandito sa Pilipinas, walang mga disiplina. Pagdating sa ibang bansa, matitino, madisiplina. Isa lang ho ang dahilan nun, kasi may batas na sinusunod. Sa Amerika, bakit ang traffic sumusunod kami sa traffic kasi malaki ho ang binabayaran namin kapag nahuli kami ng pulis. So may accountability, pero pag walang batas kanya-kanyang lakad ulit po yan, traffic pa lang po yan, di po ba? So sana maintindihan lang po yun ng mga senador natin. Nakapag-aral naman tayong lahat. I think this is not hard to understand na yung isinusulong na batas po ng kapatid ko hindi po yan para itiin ng mga bata. Yan po ay para matulungan ng mga bata na magkaroon ng takot sa batas at a very young age. Yun po ang reality. Maybe in the 60s, 70s, 15-year-old is considered a minor. Pero at this time, na nasa social media time na po tayo at marami exposed na ang mga bata sa lahat ng mga kung ano-ano mga bagay, I think kailangan tanggapin natin yung katotohanan na at 10 years old, exposed ang mga bata sa mga hindi dapat nila nalalaman. And at 10 years old, they should be protected by law para hindi nila even to think about it. Kasi takot sila, kasi meron silang reason na to think about it, kasi alam nilang they'll be accountable to it. Yun lang po. Sana matulungan nyo rin po, kayo din po kasi tayo mga mamamayan, makakatulong din po kay Robin kapag susuportahan po natin siya sa mga ganito mga ina-advocate niya. Robin is actually just advocating for the children. Hindi po ito para ulit-ulit po ako dun kasi yun lang po kasi talaga ang totoo. Hindi po ito para pahirapan ng mga bata, kundi just really to advocate for the children, to protect them from even being influenced by people who has no conscience, na bata ang pinupuntirya para isulong yung mga masasama nilang mga iniisip. Ang isa pong magandang example pa na punto na ibinigay sa amin ng isang magulang na namatayan po doon dito sa Tacloban is yung punto na naniniwala sila na yung mga mastermind po nito mga to, ang tinatarget nila yung mga bata na madaling maimpluwensyahan at yung mga batang naniniwala na they will not be accountable to whatever they do because they are minor. Pero once po na mapaano natin yan, mapaintindi natin sa mga bata na, oh no.
you're 14, you're still accountable. Tingnan po natin kung hindi mapaisip yung mga yan. Kasi maski po ako, kung sabihin sa akin na I'll not be accountable to anything, di ba malakas ang loob ko to do anything? Sa simpleng bagay, sa Singapore po, bawal mag-chew ng gum, kinukulong. O di hindi sila lahat nag-chew ng gum. Dahil ikukulong. Pero kung sinabi ni Lee Kuan Yew na, ay, di, papaluin lang namin kayo pag nag-chew kayo ng gum, eh, ba, marami pa rin gagawa po nun, di po ba? It's simple logic. It's simple logic. It's just common sense. And again, I'm appealing to Senator Kiko at kay Senator Risa Hontiveros. Please, let's put common sense to all of this kasi meron po mga gulang na namatayan at may mga magulang na nandun po ngayon sa ospital. Umiiyak sa amin kanina kasi nahihirapan silang makita yung mga anak nila na may mga sugat. Meron po kami nakita doon na binaril dito, lumabas dito, magang-maga ang muka. Masakit pong makita lahat yon. Sana itong sila Senator Kiko at sila Senator Hontiveros, sana po magpunta sila doon sa mga napatayan. Kausapin po sana nila yung mga magulang ng one-on-one, walang kasamang media, para maintindihan nila kung anong klaseng sakit yung naramdaman po ng mga magulang na ito. And maybe magkaroon sila ng bagong pananaw at maybe maliwanagan sila na hindi naman talaga mabuti itong isinusulong na batas ni Robin na 2 taon na po kung tutuusin. At saksi po ako sa lahat ng mga pinuntahan namin kanina. Yun po ang hinihiling ng mga magulang na sana Justice. Yung justice, hindi. Tsaka sana ma-approve na yung batas na isinusulong ni Robin. So, yun po sila mismo ang nagre-request noon. So, if that is not enough proof or enough reason for us sa mga senador na kumukontra, hindi ko po alam kung ano pa yung hinihintay ninyo. Ngayon, kung ano pa rin kayo, di maghihintay pa po pa tayo ng next pa at mga susunod pa bago mapaisip na talagang dapat meron tayong gawin na mas drastic para maintindihan ng mga kabataan kung ano ang tama at mali. So yun lang po. So maraming salamat po sa pagsuporta ninyo kay Robin, and let's all pray for the peace and security ng bayan po natin, no? Yun lang po. Maraming salamat, B, sa pagpapaliwanag dahil ako'y kinakain ng high blood. Sana po ay mas naintindihan nyo si Bibi sa kanyang paliwanag dahil ako hindi ko po talaga makakuha pa magpaliwanag at high blood po ako. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Mabuhay po.